lalaki o tao na after sa puso ng Diyos, handang sumunod sa puso ng Diyos. Ang tanong, no, ito yung isang katotohanan. Are you listening? Are you listening here? Sa ating bang kalagitnaan, sa tingin mo, natagpuan na ba ng Diyos ang kanyang tao? Are you with me? Sino rito ang makakapagsabi na tagpuan na ng Diyos ang kanyang tao? Let me see your hand. Come on. Let me see your hand. Natagpuan na ng Diyos ang kanyang tao. E naniniwala ka na ikaw yon. Let me see your hand. Are you sure? Now put it down. Let me tell you this. Bakit kanina nahihirapan kayong sumunod sa Diyos? And now, kaya niyong sabihin na natagpuan na ng Diyos ang kanyang tao. I will give this to you. Ano ang relasyon? Amen? Look out. First, sabi dito, He raised up David. Naniniwala ka ba na ang Diyos ang humubog sa iyo? First, no? Kung naniniwala ka to be the Son of God. Amen? Amen. So, huli mga araw na ito. Amen? Look at this. Sabi rito, I have found David. Sino nagsasalita? Sino nagsasalita? Ang Diyos. I have found David, the son of Jesse, a man after my heart. Now, naniniwala ka ba na natagpuan na ng Diyos ang kanyang tao at iyon ay ikaw? Now, kung iyon ay ikaw, no, simple dapat ang mangyari. Ano yun? Ikaw ay inaasahan ng Diyos na handang sumunod sa nilalaman ng kanyang puso. Are you with me? Are you with me? It's because ang naging problema, you know what? Most of the time sa ating mga Kristiyano, in Joshua chapter 8 verse 1, you know what? Karamihan ng mga tao, remember that? Feared because of their fear and dismayed. Tama po ba? Dahil sa kanilang takot at dahil sa kanilang pagiging dismayado, you know what? The reason kung bakit sila, ano po? What is that? Look at this. Sabi rito, now the Lord said to Joshua, do not fear or be dismayed. No? Why? It's because kung sila ay matatakot, sila ay madidismaya, I tell you, wala rin mangyayari sa kanila. Hello? You are not listening. Kung sila ay matatakot, kung sila ay madidismaya, walang mangyayari sa kanila, I said. Now, tingnan niyo yung sarili niyo. No? Kung kayo ay mabubuhay, no, na merong pagkatakot at kayo ay mabubuhay ngayon, na kayo ay punong-puno ng pagkakadismaya, wala rin mangyayari sa buhay niyo. Dahil ang takot at pagkakadismaya ay hindi galing sa Diyos. Takot kayo dahil marami kayong kinakatakutan. Takot kayong ma-reject. Takot kayo saan? Takot kayo na masaktan. Why? Takot kayo na makakita ng resulta na hindi maganda. Takot kayo na may masabi ang mga tao sa inyong paligid. Na pagtawanan kayo. Takot kayo saan? Sa mga magiging komento ng mga tao sa paligid ninyo. Na baka sabihin, tingnan mo itong mga tao na ito. Hindi maintindihan ang mga ginagawa. Sa matagal na panahon, yun ang laman ng kaisipan ng maraming Kristiyano. At sa konting gawa natin, no, kung ang puso natin ay punong-puno ng dismaya o pagkakadismaya, yun din yung isang kinakatakutan mo. Why? It's because the reason kung hindi ka makaakbang, kung ang dahilan kung bakit hindi ka makaakbang sa ipinapagawa ng Diyos sa buhay mo, is because sa isip mo pa lamang nadidismaya ka na. Saan? Sa maaaring maging resulta. Correct me if I'm wrong. Gawa tayo ng gawa, wala namang magandang resulta.
Anong tawag doon? Pagkadismaya. Tama ba? Hindi mo alam, tinitignan lang ng Diyos kung hanggang saan ka matututong sumunod sa Kanya. Why? It's because most of the time, ang gusto natin shortcut. That's why if you remember, kung babalikan natin yung verse 22, He raised up David. Nung sinabi rito, He raised up David, hinubog ng Diyos si David. Look at this. I want you to turn your Bible in the book of 1 Samuel. First Samuel 16. You know, walang tinatawag na instant result. Are you with me? Now, look at this. Para matanggal ang inyong pagkatakot at pagkadismaya. Are you ready? I said, are you ready? Verse 1. Now the Lord said to Samuel, how long will you grieve over Saul? Since I have rejected him from being king over Israel. Fill your horn with oil and go. I will send you to Jesse the Bethlehemite, for I have selected a king for myself among his sons. Anong sabi ng Diyos? I have selected a king for myself. Pumili siya ng hari. Tama ba? Amen? But Samuel said, how can I go? When Saul hears of it, he will kill me. Can you imagine this? Sa part ni Saul, propeta siya ng Diyos. Pero sinabi niya sa Diyos, sa kanilang pakikipag-usap, you know what? Paano ako makakapunta? No? Pag narinig ni Saul ang bagay nito, papatayin niya ako. Naunawaan niyo ba? Malinaw? Look at. Continue. And the Lord said, take a heifer with you and say, I have come to sacrifice to the Lord. Amen? You shall invite Jesse to the sacrifice, and I will show you what you shall do. And you shall anoint for me the one whom I designate to you. Anong sabi niya? No? I-anoint mo para sa akin ang siyang itinalaga ko. Tama ba? Tama ba? No? And look at this. Verse 4. So Samuel did what the Lord said and came to Bethlehem. And the elder of the city came trembling to meet him and said, no? Do you come in peace? He said, in peace I have come to sacrifice to the Lord. Consecrate yourself and come with me to the sacrifice. He also consecrated Jesse and his son and invited them to the sacrifice. When they entered, he looked at Eliab and thought, oh, surely the Lord's anointed is before him. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at the height of his stature. No? Because I have rejected him, for God sees not as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Look at that, verse 7. Anong sabi ng Diyos? Do not close your eyes. Amen. The Lord said to Samuel, huwag mong tignan ang panlabas o ang kalakihan ng kanyang pagkatao. Tama ho ba? Ibig sabihin, sabi ng Diyos, huwag kang dumepende sa labas o sa tangkad ng kanyang pagkatao. Malinaw? Malinaw? You know, ito yung nagiging problema natin most of the time. Una, sinusukat natin kung ano yung strength natin sa panlabas.
Pero, alam niyo ba na yun yung mali sa atin? Are you with me? Listen to me. Kung sa simula't-simula pa lamang, doon ako bumase, I tell you, no? Siguro, matagal na panahon pa natin, no, tayo makakapag-acquire ng asset para sa church. And from the start, you know already that is for the next generation. Are you with me? Why? It's because nung inilagay ng Diyos yung prophetic word na yun sa puso't isipan ko, every day of my life, pinanghawakan ko yun. What about kayo? Tama po ba? Hindi ko rin tinignan kung gaano tayo karami at kalaki. Dahil kung titignan ko yun, matatakot ako sa babayaran natin every month. Kung titignan ko yung madidismaya din ako. Tama ba? But you know what? Isang bagay yung tinignan ko by God's grace. Ano yun? Na hindi sa tao, kundi ang Diyos ang pagmumulan ng ating yaman. Are you with me? Kasi kung minsan, parang isang bagay ang magkaroon ng manifestasyon, sinusukat natin sa panlabas. You know, that is not faith. I know from the start, you cannot use faith to get things from God. I know that. But the reason why you have faith is because you are using your faith for what? Para saan? Para ikaw ay makapag-establish pa ng mas matibay na relasyon sa Diyos. Tama ba? And that is the purpose of your faith. But most of the time, ang pananampalataya ng mga tao ay ginagamit para makakuha tayo ng mga bagay. Listen to me. Alam nyo na to. Ang mga unbeliever ba, kinailangan nilang manampalataya para magkaroon sila ng bahay? Talk to me. Ako po ang kausapin nyo. Patingin nyo. Hindi. Yung ba mga unbeliever, kinailangan nila ng pananampalataya muna sa Diyos bago sila magkaroon ng sasakyan? Hindi rin. Tama ba? Pero tayo mga Kristiyano, tayo po ay napaka-relihiyoso. Amen? Lagi natin ginagamit yung ating pananampalataya para tayo makapag-acquire ng mga bagay. Which is, hindi naman talaga yun ang pagkakagamit dapat ng pananampalataya ng isang tao. Ang pananampalataya ay ginagamit para ikaw ay magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Diyos. Hindi para ikaw ay magkamit ng anumang bagay mula sa Diyos. Kaya ang mga Kristiyano sa matagal na panahon ay pinagtatawanan ng mga tao sa sanlibutan. Ang tawag nila, crazy people. Bakit tawag nila crazy people? It's because ang totoo, no? You know what? Masyado tayong religious sa bagay na yon. Please, stop that. Tigilan natin yan. Amen? Amen! Ang kailangan natin this time, no? Ano ang kailangan natin? You know what? Sabi rito, if you remember, in verse 7, anong sabi rito? Do not look at his appearance or at the height of his stature, because I have rejected him. For God sees not as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ang tao ay lagi nakatingin sa panlabas na anyo ng tao, subalit ang Diyos ay sa puso nakatingin. That's why, ano ba ang mas mahalaga? Para sa Diyos, ang mas mahalaga kung ano ang nasa puso mo. Hindi tinitingnan ng Diyos kung malaki ka, kung matangkad ka, kung pogi ka, kung maganda ka. Dahil alam ng Diyos na hindi siya insecure. Why? Galing ka sa Kanya. You know that? Kung hindi mo alam yun, ngayon alam mo na.
Hindi insecure ang Diyos sa kagwapuan mo, sa kagandahan mo, dahil alam niya na nanggaling ka sa Kanya. You are nothing without Him. Amen? But isang bagay yung dapat mong marinig at malaman. Ano yun? Hindi nagbabase ang Diyos sa panlabas na kaanyuan mo. Lalong hindi rin nakabase ang Diyos sa galing mo at talino mo. Ang Diyos ay tumitingin, siya ay nakatingin lamang sa iyong puso. Kung meron kang puso para sa Kanya. Yun lang ang mahalaga sa Diyos. Pero kung wala kang puso para sa Kanya, you know what? Hindi mo rin siya pwedeng ma-attract. Tama ba? Dahil hindi tayo attractive sa Kanyang paningin unless meron tayong puso sa Kanya. Malinaw po ba? Are you with me? Now look at this. Look at this. Anong sabi rito? Then Jesse called Abinadab and made him pass before Samuel, and he said, the Lord had not chosen this one either. Next, Jesse made Shammah pass by, and he said, the Lord has not chosen this one. No? Either. Then, thus Jesse made 7 of his sons, pass before Samuel, but Samuel said to Jesse, the Lord has not chosen this. Look at this 11. And Samuel said to Jesse, are these all the children? And he said, there remains yet the youngest, and behold, he is tending the sheep. Meron pang natitirang pinakabata. Siya ay nagbabantay sa mga tupa. Tending the sheep. Amen? Look at this. This is very exciting. No? Then Samuel said to Jesse, send and bring him, for we will not sit down until he comes here. 12. So he sent and brought him in. Now he was ruddy, with beautiful eyes and a handsome appearance. Can you imagine this? Kung panlabas lang din ang pag-uusapan natin, look at David. And look at, hindi lang panlabas yung maganda o pogi sa kanya. Look at, sabi rito, So, where are we? He sent and brought him in. Now he was ruddy, with beautiful eyes and a handsome appearance. And the Lord said, arise, anoint him, for this is he. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord came mightily upon David from the days forward. And Samuel arose and went to Ramah. Can you imagine this? No? I hope and pray na maunawaan nating lahat. Kung iisipin mo, si David, sa pagkakataong ito, bata pa. Tama ba? At ang kanyang pinagkakaabalahan, walang iba kundi magpastol. Pero hindi ibig sabihin na bata pa siya, you know what? No, wala siyang magagawa para sa Diyos. Halinaw ba? You know what? Doon mo makikita yung sinasabi sa Book of Acts. Let's go back in the Book of Acts. Are you ready? Doon mo makikita yung sinasabi sa Book of Acts, I have found David, the son of Jesse. Natagpuan ng Diyos si David nung bata pa lamang na ang puso niya ay meron ng pagsunod sa Diyos. Where did I get that? You want to know? You want to know? Gusto niyo ba malaman kung saan? It's the same verse. Sabi rito, look at, I have found David, the son of Jesse, a man after my heart, who will do all my will. Ibig sabihin, in the book of 1 Samuel 16, tama ba?
in verse 13 also, is that verse 13? Yeah? In verse 13 also, or in verse 13, dun mo makikita na natagpuan na ng Diyos yung tao niya. I have found the man. No? The same here in verse 22, chapter 13 of Acts. Sabi ng Diyos, no? I have found David, the son of Jesse, a man after my heart. Ang tanong, bakit niya sinabi, a man after my heart? Amen? It's because kahit na si David ay binatilyo pa lamang,